Mga kapuso, isang matalas, malalim at matalinong balitaktakan tungkol sa Reproductive Health Bill ang masasaksihan nyo sa GMA News TV. Abangan po nyo ang RH Bill, The Grand Debate, ngayong ika-22 ng Mayo, 8:45 hanggang 10:45 ng gabi. Samantala, matapos ang 4 na buwang pagtatago, arestado ang pulis ng halay umano sa isang manininda sa loob mismo ng headquarters ng Manila Police District. May saksi exclusive si Jay Taruk. Dito sa Barangay Masambong, San Francisco del Monte sa Quezon City, nasaksihan ko ang maaksyong pag-aresto kay PO3 Antonio Bautista. Ang pulis na umano'y ng halay sa isang tindera sa mismong headquarters ng MPD nung bisperas ng bagong taon. Wala pang 10 minuto, arestado na si PO3 Bautista ng mga tauhan ng Manila City Hall Public Assistance. Ang kababata ni PO3 Antonio Bautista na si Ray Tulyao na taga-barangay Masambong ang nagturo sa kanyang kinaroroonan. Kwento niya, palipat-lipat daw si Bautista. Kung hindi sa Masambong, nasa Pandacan, Maynila raw ito. Tapos nag-disguise siya, ganito Ray ha. Tapos gumamit ka ng pangalan na ganito. Tumangging magsalita si PO3 Bautista ng aming sangkunan ng pahayag. Sa halip, ibinuhos niya ang galit sa kababata na nagkanulo sa kanya. Namatay sa gutom yung asawa ko. Madaling araw, bispiras ng bagong taon ang hulihin daw ni Bautista ang biktima at 2 pang babae sa Carriedo Street sa Maynila dahil sa umano'y reklamong bagansya. Pinakawalan daw ang isa sa kanila habang iniwan sa isang opisina ng Manila Police District Headquarters ang isa pang inarestong babae. Pero ang biktima, imbis na sa kulungan, sa Integrity Office din nila at dito umano'y hinalay. Inaresto si Bautista sa bisa ng arrest warrant na inisyu ni Judge Marivic Umali ng Manila RTC Branch 20 noong May 7. Kasalukuyan na kasing dinidinig ang kasong rape laban sa kanya noong Enero, pero hindi raw ito nagpakita sa mga court hearing. Pamilyar kami sa asuntong ito dahil sampal nga sa Manila Police District ito eh. Puliso ito eh. So may posibilidad do armado ito. Kung lumaban ho ito, di syempre, we will also retaliate. Walang piyansa ang kasong rape. Kaya pansamantala munang makukulong sa Manila City Jail si PO3 Bautista hanggang sa iutos ng korte ang paglipat nito sa ibang kulungan. Jay Taruk, ang inyong saksi. Samantala, patay naman ang 4 na hinihinalang hold-upper ng isang bus matapos makaengkwentro ng mga pulis sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. 2 pulis naman ang sugatan sa insidente. Saksi si Micaela Papa. Dinatna ng GMA News na nakahandusay ang 4 na lalaking ito sa westbound lane ng Commonwealth Avenue. Dead on the spot sila matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis. Di umano yung mga hold-upper daw sila na ayon sa driver ng isang bus ay sumakay sa bandang SM Fairview at nagdeklara ng hold-up malapit sa tanggapan ng Commission on Audit. Nag-minor po ako. Pag minor ko po ng konti, nag-declare na po na sila ng hold-up. Matapos malimas ang gamit ng mga pasahero, agad daw bumaba ang mga di umano'y hold-upper. Kwento naman ng mga responding tauhan ng Quezon City Police, malayo-layo pa lang daw ay napansin na nilang may kaguluhan sa bus. Kaya naman nang tumigil ito ay agad silang sumugod. Dito na umano nakipagbarilan ang mga sospek. Sugatan sa palitputukan sina PO2 Ernesto Barbahera at si SPO1 Ferdinand Lichu. Ang dalawang commotion nagbabaan dito yung 4 na lalaki. Pagbaba namutok ng baril tinamaan yung dalawang pulis kagad natin. Nagkaroon ng shootout. Napatay nga yung 4 na yan. Na-recover sa mga sospek ang mga baril na kalibre 38 at kalibre 45, pati na isang hand grenade. Ilang kamag-anak naman ng mga sospek ang napasugod sa crime site. Kiit nila, posibleng napagkamalan lang daw ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero kiit ng driver, namukaan daw niya ang mga nang hold up. Ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. Sa mga magdo-dorm, ngayong darating na pasukan, tiyakin pong ligtas ang inyong titirahang dorm at boarding house. Sa Maynila, ilang mga dormitoryong pinasara na. Matapos bumagsak sa safety standards ang nabistong bukas uli. Saksi si JP Soriano. Nakasabit pa rin ang closure order sa Joy Estandian Room for Rent sa Sampaloc, Maynila na ipinasara noong June 2010 matapos bumagsak sa fire safety standard.
Pero sa loob, inabutan ng mga inspektor ng Manila Fire at City Hall na may nangungupahan pa rin sa dapat ay nakasaradong dorm. Nang akitin ng mga otoridad, nakita ang mga gamit itong kontrasunog tulad ng fire hose, sirang-sira na. Ang nag-iisang fire exit para sa napakaraming kwarto, hindi rin daw ligtas daanan. Ito ho ba ligtas tirhan? Sa ngayon, hindi ho. Kasi wala kang fire exit number 1. Walang fire exit. Dahil nilabag na may-ari ang closure order, nakatakda silang kasuhan ng iligal na pagpapaupa at muling paglabag sa Fire at Safety Code. Inutos ding ipasara itong muli. Ayon sa caretaker, tinutugunan naman daw ang problema ng kanyang amo. Pinapaano sa atin, sabi niya Tita Carol, na gumawa daw tayo ng ng fire exit. Sabi niya, sabihin mo na lang ongoing naman, minamapactured pa daw yung Sabi ko, kayo na lang explain doon. Binalikan din ng mga otoridad ang iba pang dormitoryo na ipinasara ng City Hall, pero pumasa na ang iba sa re-inspection matapos ipaayos ang may-ari nito. Sa university bed pa lang, mahigit 10 kolehiyo at universidad na nandito. Kaya naman ng Manila City Hall maglalabas ng listahan bago matapos ang buwang ito ng mga aprobadong dorms at boarding house na ligtas sa tirhan ng mga estudyante. Kabilang sa mga dapat hanapin ng mga magulang at estudyante sa mga dorm o boarding house ay ang fire safety inspection, electrical certificate at sanitary permit. Pwede sila makapunta rin sa City Hall para magtanong kung anong mga dormitorium pwede nilang puntahan. At doon sila pwede mag-transact. Huwag lang doon sa mga fly-by-night. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. At sa ibang balita, sa araw ng cremation ng labi ng mamamahayag na si Chit Estela Simbulan, humarap sa media ang misis ng bus driver na nakabangga sa taksing sinakyan niya. At siya mismo ang nakiusap sa kanyang mister na sumuko na. Saksi si Rafi Tima. Puno ng pag-alala ang asawa at kapatid ni Daniel Espinosa, ang bus driver na nakabangga sa taksing sinasakyan ng veteranang mamamahayag na si Chit Estela Simbulan. Wala pa raw silang narinig mula kay Daniel. Nasaan ka man? Umuwi ka na para kawa ko na. Ikinababahala rin ng misis niyang si Virginia ang kaligtasan ng asawa, lalo pat may patong siya ngayon sa ulo. Bagay na ipinoprotesta ng abogado ng bus company na pinagtatrabahuhan ni Espinosa. Takot ko, baka mamaya malaman ko na lang, wala na siya, malaman ko na lang, darating na lang balita na kung saan-saan ko na lang nadampot, na wala na palang buhay. Yun ang nasa isip ko. Kasi mag-ilang araw na kasi hindi nagpapakita sa amin. Hindi natin maaalis na may mga kapatid tayo na hindi gaanong naiintindihan yung proseso ng batas, magiging interesado lang sila doon sa reward. Pipilitin nilang kunin si Daniel. Hindi naman yun fair sa kanya. Kasi hindi naman siya hardened criminal. Bailable naman yung kaso na yan. Lalong-lalo na ngayon, lumantad na din yung taxi driver, umamin na din na bago siya, may unang bus munang nakasagi doon sa taxi. So kung mayroon man siyang kasalanan, hindi naman ganon kabigat. Kaya mas makakabuti sa kanya, mas makakabuti sa lahat kung lumabas na siya. Pero bukod sa panawagan sa asawang lumantad na, sige ng Espinosa, humingi rin ng paumanhin sa pamilya ng naaksidente ng kanyang asawa. Patawarin na rin niya yung asawa ko kasi hindi naman sinasadya ang pangyayari, aksidente. Kaya kung nananawagan din ako sa kanila na pasensya na lang talaga. Habang naghinagpis ang asawa ni Espinosa, lalo naman ang asawa ni Simbulan na nagbigay pugay sa kanyang kabiyak sa isang misa bago ang cremation kanina. Binalikan niya ang mga pinagdaan ng pagsubok ni Chit bilang mamahayag sa underground press sa bansa noong panahon ng martial law. Morality police, she was one consistent kind of morality police because para sa kanya, kung tama, tama. Kasunod nito ang isang maiksing posisyon patungo sa crematorium. Inilagay sa isang urn na gawa sa brass ang abo ni Chit. Dadalhin ito sa UP College of Mass Communication bukas. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Saksihan mamaya. Pambansang kamao Manny Pacquiao gusto raw makasama sa Glee ng isa sa mga bida nito. Sa showbiz saksi, ang panayam ng GMA News kina Angelina Jolie at Jack Black ng animated movie na Kung Fu Panda 2. At Pangulong Noynoy Aquino, may bago na namang dinedate. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.